Siyempre ito po ay magbibigay ng pagkakataon din po kay Congressman Zaldico na harapin at magbigay ng kanyang depensa dito po sa mga ongoing proceedings na ngayon sa Sandigan Bayan. Itinuturing na welcome development ng ilang mambabatas ang ulat ng pagkakaaresto kay Zaldico sa bansang Czech Republic. Si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III, iginiit na mahalagang hakbang ito tungo sa katarungan at rule of law. Malinaw din anyang mensahe ito na ang sino mang nagtatangkang takasan ng batas ay mapapapanagot. Dating ako Bicol Party List Representative Siko at naging tagapanguna rin ng isa sa makapangyarihang komite sa Kamara, ang Appropriations Panel, na may mandatong maglaan ng pondo at suriin ang taunang pambansang pondo. Idinadawit Siko sa umano'y irregularidad sa flood control projects at questionabling budget insertions, partikular na sa 2025 General Appropriations Act. Nahaharap Siko sa graft at malversation cases kaugnay ng substandard flood control projects sa Nauhan Oriental, Mindoro. Panawagan naman ni Navota City Representative Toby Chanco sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magpadala na ng high-level team sa Czech Republic upang makipag-ugnayan sa mabilisang pag-uwi ni Zaldico. Ganito rin ang apela ni House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Anya walang panahong dapat sayangin ng gobyerno para sa deportasyon ni Ko. Umaasa naman si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Carpin, sasabihin ni Ko ang lahat ng nalalaman nito at sa tamang panahon, sa pamamagitan ng due process, maisisiwalat nito ang lahat. Sa kanya namang social media post, binigyan diin ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na dapat tiyakin ang seguridad ni Ko para malaya itong makatestigo at dahil marami umanong gusto itong patahimikin. Tinanong naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kung napapanahon na bang ibalik ang pagdinig ng House Infrastructure Committee o Infracom sa maanumalyang flood control projects. Sa gitna rin nito ng pagtatapos ng operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero kung ang kongresista ang tatanungin, mas mainam na sa investigating bodies na ito ipaubaya gaya ng Office of the Ombudsman. Kailangan namin pag-usapan bilang komite. TRICOM po ito eh. Pero very important po kasi na ma-avoid po talaga namin yung conflict of interest situation. Hindi ba? Kasi nga, again, former Congressman Zaldico was a former House Appropriations Chair, and most certainly many of those involved were and are legislators up until today. Hindi ba? And one of the reasons as to why we suspended the House Infracom proceedings was precisely because of that. No? So even if the ICI had already winded up, yung po ombudsman naman po is still continuing to undertake for their investigation. Ako lang naman po ito. It is better left to these particular types of bodies para wala din pong masabi yung taong bayan na magkakaroon po ng takipan sa bagay po na ito. Inihinto ang pagdinig ng House Infracom noong September 2025 para bigyan daan ng ICI investigations sa maanumalyang proyekto kontra baha ng pamahalaan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.